Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa Transparency Portal, Integrity Chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan,
nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.2 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahon ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo,
Nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng DOLE. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasaka at mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito,
Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad, gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Halimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan. Sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng RoRo ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng petrolyo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon,
Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.2 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.2 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.2 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.2 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So, to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain, ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive, but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network
consisted of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong love bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST.
Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Escolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong infrastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, papuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Cabagan, Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Calbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour, ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong infrastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng Oplan kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imburnal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga Cash for Work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste-to-energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayon din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda.
Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad at kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din, dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng niyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, ang gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka na mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito.
Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure. An untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya,
Malinaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang Sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems laws. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems laws against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DSUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago.
Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tindero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan. Huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na ang wasto at buwanang paghulog para sa ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan. Ngayon na nasa merkado, ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa bangko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan. Kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus. At ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servisyo Fair nitong Marso. Mahigit 1,200 senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalong maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa.
Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechVoc o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechVoc. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Entrepreneur, naturuan ang mga driver na panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanapbuhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magnegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippine Innovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume
a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan, dala ng karahasan at kapabayaan, ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat sa pagtugon sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hinahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at school head sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan.
Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Eala, sana ay marami ang maengganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic, laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat, at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa altepresyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa pagamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 70 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers.
At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot, gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-Gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-Gov app, ganong karaming Pilipino, kasama ang kanilang pamilya, ang madali nang maaabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino.